Trisha POV. Isang linggo na ang nakaraan, umuwi rito sina Mami Monica. At ako naman ay busy rin sa pag-aaral. Si Anton naman busy rin sa company niya. At ngayon ay Sabado pero maaga akong gumising, kasi may pupuntahan daw kami ni Anton. Hindi niya sinabi kung saan. Kaya kakatapos ko lang magbihis. Pababa na ako ngayon papuntang sala kung saan naghihintay si Anton sakin. Agad siyang tumayo nang makita ako. Naglakad na siya palabas ng bahay kaya sumunod na lang ako sa kanya. Habang nasa biyahe ay hindi kami nag-uusap. Ano naman kasi ang pag-uusapan namin, di ba? Nakaramdam ako ng antok, kaya natulog na lang ako. Nagising ako nang may kamay na tumapik sakin. Minulat ko ang mga mata ko at agad kong nakita si Anton. "We're here," sabi niya. Agad akong bumaba ng sasakyan. Inilibot ko ang paningin ko. Narito kami sa isang subdivision. At sa harap namin may isang bahay. Ang ganda ng pagkakadesign. At halatang sinadya talaga siyang ipagawa. Sino kaya ang may-ari nito? Ang yaman niya siguro. "Let's go inside," sabi niya sabay hila sakin. Pagpasok namin ay namangha ako. Kung maganda sa labas ay mas maganda sa loob. Ang lawak ng sala. Sino naman kaya ang nakatira rito? Pero parang wala namang tao na nakatira. Pangalawa naming pinuntahan ay ang kusina. Malawak din yung kusina, kumpleto sa mga gamit. Pangatlo naming pinuntahan ay ang mga kwarto sa taas. Mayroong 5 kwarto sa taas. Kasama na roon ang isang office. Kaninong office kaya yun? Grabe, pati ba naman sa bahay na to may office? Mukhang mayaman nga ang may-ari nito. Kaninong bahay to? Nagtatakang tanong ko. "Our house." Maikli niyang sagot. Napalaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. "Dito kami titira. Sa laki ng bahay na to. Kami lang dalawa ang titira." "Ha? Seryoso?" tanong ko sa kanya. Tumango lang siya bilang sagot. "Dito na tayo titira simula ngayon. Nasa kotse ang mga gamit natin," sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. "Ngayon na talaga. Nagustuhan mo ba?" tanong niya. Sino ba ang hindi magugustuhan to? Parang sadyang pinagawa ang bahay na ta. "Oo naman. Ang ganda nga eh." Nakangiti kong sagot. "Good," sabi niya. Naglakad siya palabas ng bahay. Siguro ay kukunin niya na ang mga gamit namin. Isang kwarto pa rin ba kami? "Ano ba yung pinag-iisip mo, Trisha?" Biglang pumasok si Anton. Dala-dala ang mga gamit namin. Kinuha ko na lang ang mga gamit ko. Nakakahiya kasi. Sino naman kaya ang nag-impake ng mga gamit ko? "Saang kwarto ako?" Nahihiyang tanong ko sa kanya. Tinuro niya ang isang kwarto na katabi lang ng kwarto niya. Mabuti naman hiwalay na ang kwarto namin. Pero parang nalulungkot na magkahiwalay na kami ng kwarto. Ano ba itong nararamdaman ko? Dati hindi naman ako ganito. Agad kong binuksan ang pinto ng kwarto ko. Ang ganda sa loob. Kulay red ang kulay. Favorite color ko pa naman to. Paano niya kaya nalaman ang favorite color ko? Nakita ko ang isang pinto. Ito yata ang banyo. Pinuksan ko ang pinto. Grabe, pati ba naman ang banyo ang lawak. Mayroong bathtub. May nakita akong pinto sa gilid. Saan kaya papunta ang pintong to? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip. Kwarto ta ni Anton. Ibig sabihin ay iisang banyo lang kami. Narinig kong tumunog ang pinto sa kwarto ni Anton. Papasok na siya. Bago ko pa maisara ang pinto ay nakapasok na si Anton sa kwarto niya. "Why are you here?" Nagtatakang tanong niya sakin. "Ha? Tiningnan ko lang kung para saan yung pinto na ta." Sabay turo sa pinto. Pagkatapos kong sabihin yun, ay nagpaalam na ako sa kanya para bumalik sa kwarto ko. Anton POV. Nandito kami ngayon ni Trisha sa magiging bahay namin. Naiinis ako kasi hindi kami magkasama sa iisang kwarto. Pinagawa ko talaga itong bahay na to para sa amin ni Trisha. At pati na rin ang kwarto niya. Alam ko ang favorite color niya, kaya yun ang pinakulay ko sa kwarto niya. At yung sa banyo namin pinasadya ko rin na iisang banyo lang kami. Kaya ko siya tinuro roon sa isang kwarto, kasi sabi ni Mommy. Bawal daw kami magsama sa iisang kwarto. Bakit noong naroon kami sa bahay ay iisang kwarto lang kami? Namimiss ko na nga siya. Kahit sa kabilang kwarto lang siya ay namimiss ko na. I'm obsessed to her. At hindi ko kakayanin na mawala siya sakin. At hindi ako magsasawa na mahalin siya. Gusto kong mahalin niya rin ako. Kaya gagawin ko ang lahat, mahalin niya lang ako.
Dahil hindi ko kakayanin na mawala siya sakin. Trisha POV. Kinaumagahan pagkagising ko, ay agad akong nag-ayos at bumaba na. May naamoy akong luto. Teka, may nagluluto sa kusina. Sino naman kaya? Baka naman may nakapasok na magnanakaw. Kung magnanakaw yun, bakit siya nagluluto sa kusina? Hindi ba dapat sa mga kwarto siya didiretso? Agad akong pumunta sa kitchen, at sinilip kung sino yung nagluluto. May nakita akong medyo matanda na babae. Nakatalikod kasi siya, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Unti-unti akong lumapit hanggang sa biglang humarap yung babae. Manang Tina. Ay kabayong walang ulo. Nako, ikaw bata ka, mamamatay ako sa gulat sa iyo. Gulat na sabi ni Manang Tina, habang hawak-hawak ang sandok. Sorry po Manang Tina. Akala ko po kasi may nakapasok na sa bahay. Saka bakit po kayo nandito? Paghingi ko ng sorry kay Manang Tina. Pinapapunta ako rito ni Sir Anton. Para magluto at maglinis, sagot niya. O siya, kakain ka na ba? Sandali na lang to. Tanong ni Manang Tina at kumuha ng plato at nilapag sa mesa. Si Anton ba hindi pagising? Tanong ni Manang Tina. Hindi pa po ata, sagot ko. Puntahan mo muna at gisingin, para sabay na kayong kumain. Utos sakin ni Manang. Ano ba naman yan? Ano siya bata para gisingin pa? Ang laki na niya. Para gisingin pa. Wala akong nagawa, kaya naglakad na ako papunta sa kwarto ni Anton. Kumatok ako sa pinto ng kwarto niya, pero wala pa ring sumasagot. Tulog pa ba siya? Kumatok ako ulit. Pero walang sagot. Sinubukan kong buksan ang pinto niya. Nagulat ako kasi hindi nakalock ang pinto niya. Hindi niya ba nilalock ito? Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang tulog pa sa kama niya. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko muna siya ginising. Pinagmasdan ko muna ang mukha niya. Ang ganda kasi ng mga mata niya. At saka ang ganda ng ilong. Ang amo ng mukha niya kapag tulog siya. Saka ang mga labi niya ang pula at parang ang lambot. Ano ka ba naman Trisha? Kung ano-ano mga pinag-iisip mo. Pinagnanasaan mo si Anton. Niyugyug ko ang balikat niya para gisingin, bulong lang ang sagot niya. Gising na, kakain na raw. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa rin tinitigilan ang pagyugyug sa balikat niya. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin, kaya napahiga ako sa tabi niya. At bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Yung parang hindi niya ako papakawalan. God! Ang mukha niya kasi nakasubsob sa leeg ko. Kaya ang mainit na paghinga niya ay nararamdaman ko sa leeg ko. I miss you sweetheart, paus niyang sabi sa tainga ko. Dahil sa narinig ko ay hindi ako nakagalaw. Hindi rin nakapagsalita. At ito na naman ang hindi maipaliwanag na nararamdaman ko, sa tuwing magkadikit ang mga balat namin. At ang mabilis na tibok ng puso ko. Dito muna tayo kahit saglit lang, bulong niya ulit sa tainga ko. Ang puso ko kasi ang bilis ng tibok. Gusto kong umalis sa pagkakayakap niya, pero ang katawan ko ay ayaw makisama. Kaya hinayaan ko na lang na yakapin niya ako. Yakap lang naman. Pagkatapos ng yakapan namin ay bumaba na kami. Mabuti nga hindi nagtanong si Manang Tina kung bakit kami natagalan. Kinaumagahan ganoon pa rin ang routine ko. Gigising ng maaga. Pupuntang banyo at maligo. Tapos ay magbibihis at bumaba. At pagkatapos ay kakain at ihahatid ni Anton sa school. Pagdating ko sa school, ay binuksan ko na kaagad ang pinto ng sasakyan. Akmang lalabas na ako nang magsalita siya. Where is my goodbye kiss? Nakangiti niyang sabi. Inirapan ko lang siya. Hindi ko kasi alam kung ano ang isasagot ko. Come on Trisha, kahit sa pisngi lang, seryoso niyang sabi. Seryoso talaga siya sa sinabi niya. Pero sige na nga, sa pisngi lang naman. Hindi naman sa labi. Inilapit ko ang mukha ko sa pisngi niya. Hahalikan ko na sana siya sa pisngi, nang bigla siyang humarap sa akin kaya sa labi ko siya nahalikan. God! Ang first kiss ko. Tumagal ng ilang segundo ang halik namin. Nakita ko siya ang lapad ng ngiti ng lalaki. Dahil sa hiya ko at namumula na ako, ay dali-dali akong lumabas sa sasakyan at tumakbo. Ang first kiss ko ninakaw niya. Walang hiya kang Anton ka. Pero bakit ang isang bahagi ng puso ko ay kinikilig? Ano ba itong nangyayari sa akin? Hoy bruha, bakit ka tulala riyan? Nagulat ako nang binatukan ako ni Alice. Ikaw ha, bigla ka na lang ng babatok, sabi ko at sabay binatukan ko rin siya.
Si Jana naman ay tawa lang ng tawa samin. Sorry na, bakit ka kasi tulalerian? Tanong niya habang hawak ang ulo niya. Kasi ano hindi ko masabi sa kanila. Anong kasi ano Tanong naman ni Jana. Sasabihin ko ba sa kanila? Mga best friends ko naman sila. Hindi ko talaga makalimutan ang halik niya. Parang ramdam ko pa ang labi niya hanggang ngayon. Kasi hinalikan ako ni Anton kanina, nakayuko kong sagot sa kanila. Nahihiya kasi akong sabihin sa kanila. What? Sabay nilang sabi. OMG girl, anong pakiramdam ng hinalikan? Masarap ba ang halik? Malambot ba ang labi niya? Ano? Kinikilig na tanong sakin ni Alice. Basta kiss ang pinag-uusapan ng daldal. Mabuti walang tao sa room namin dahil recess. Hindi ko siya sinagot at tumayo ako, at lumabas na lang ng room. Kakain nga muna ako baka gutom lang ta. Hindi talaga ako makamove on doon sa halik. Pero hindi ko alam kung bakit kinikilig ako. Anton POV. Nandito ako ngayon sa parking lot ng school ni Trisha. Sisanduan ko na siya. Ang tagal niyang lumabas. Ang alam ko kanina pa ang labas nila, pero bakit wala pa siya? Maaga kasi akong umuwi dahil wala naman gagawin sa office. And I missed her. Ilang minuto pa ang hinintay ko nang makita ko siyang naglalakad papunta rito sa parking lot. At sino ang kasama niya? Who's that guy? At talagang ang saya pa nila. Matagal akong naghintay rito, tapos ganito pa ang makikita ko. Trisha is mine. Only mine. Agad ko silang sinalubong. Nang makita ako ni Trisha, ay bigla siyang nagulat. Agad kong hinela si Trisha papunta sa tabi ko. Back off. She's mine. Galit kong sabi sa lalaki na kasama ni Trisha. Halatang nagulat pa siya nang makita ako. Let's go wife. Sabi ko kay Trisha at diniinan ko talaga ang wife, para malaman ng lalaking ito na asawa ko ang nilalandi niya. Hanggang sa biyahe ay walang may balak na magsalita. Galit pa rin ako. I want an information about that guy. Pagdating namin sa bahay ay hindi na ako nakatiis. Tinanong ko si Trisha kung sino yung lalaki. Sino ang lalaki na kasama mo? Galit kong tanong sa kanya. Si Inigo, kaklase ko siya. Sagot niya, what Trisha? Kaklase? May magkaklase bang ganoon ka-sweet? Sigaw ko sa kanya. Nakita kong bigla siyang nagulat sa pagsigaw ko. Hindi siya nagsalita. Nakayuko lang siya. Trisha, kailangan pa ba kitang lagyan ng marka, para malaman nilang akin ka na? Sabi ko ulit sa kanya sa mahinahong boses. Pagkatapos kong sabihin yun ay umakyat na ako sa kwarto ko. Baka kasi kapag nanatili pa ako sa harap niya, ay kung ano pa ang masabi ko. Kinabukasan hindi ko muna hinatid si Trisha sa school. Pinahatid ko na lang siya sa driver. Maaga akong umalis sa bahay. Kailangan ko pang paimbestigahan ang lalaking kasama ni Trisha kahapon. Agad kong tinawagan si Preston, para paimbestigahan ang lalaking yun. Hello Preston, pumunta ka rito sa office ko. Utos ko sa kanya. Pagkasabi kong sabihin iyon ay binaba ko na ang tawag. Pagdating ni Preston ay ibinigay ko sa kanya ang isang picture. Pinakuha ko pa ito sa school ni Trisha. What is this pare? Takang tanong sakin ni Preston. Gusto ko imbestigahan mo yang lalaking yan, sagot ko. Teka sino ba to? Tanong niya. Ang daming tanong. Kasama yan ni Trisha kahapon, inis kong sagot. Bigla namang naningkit ang kanyang mga mata na nakatingin sakin. Are you jealous pare? Nakangisi niyang tanong. Yeah I'm jealous. Pag-amin ko. Para saan pa kapag itatanggi ko? Alam ni na Preston at Brian na baliw ako kay Trisha. Tumawa lang siya. Inaamin ko nagseselos ako kapag may kasamang iba si Trisha. Agad ko siyang tinitigan ng matalim. Kuminto naman siya sa pagtawa. Sige pare, una na ako. Ibibigay ko na lang lahat ng information sa iyo bukas. Pagkasabi niya ay lumabas na siya sa office ko. Trisha POV. Nandito ako ngayon sa isang fast food, malapit sa school kasama ko ang dalawa kong best friends. Lunch break namin ngayon kaya kumain kami rito. Hindi ako hinatid kanina ni Anton dahil galit siya sakin. Kasi nakita niya kami ni Inigo kahapon, na magkasabay na pumunta sa parking lot. Nagulat nga ako nang makita ko siya. Kasi naroon na pala siya sa parking lot. Kaya kami magkasabay ni Inigo kahapon, kasi mayroon siyang sasakyan. Kaya sabay kaming pumunta sa parking lot. Hindi ko naman alam na nauna pala si Anton roon.
Ako kasi lagi ang nauuna at naghihintay sa kanya. Nagulat din ako nang bigla niya akong higitin papunta sa tabi niya. At tinawag niya pa akong wife. Hindi ko alam kung bakit ganun siya. Kung bakit ganun siya kung umakto. Samantalang pinakasalan lang naman niya ako, dahil sa utang ng mga magulang ko. At nang dumating kami sa bahay ay tinanong niya ako. Sumigaw pa nga siya sa sobrang galit. Nakakatakot siyang magalit. Parang gusto niya akong saktan. Nagulat ako nang biglang may nagsalita. "Excuse me, ikaw ba si Tricia Abelardo?" Tanong sakin ng isang babae. Maganda siya. Pang-model ang katawan. Pero kasi ang kapal ng make-up. "Yes, ako nga po," sagot ko naman sa kanya. "Ay, Paula San Jose. Ex-girlfriend ni Anton." Pagpapakilala niya. "And what? Ex-girlfriend siya ni Anton." Siya pala si Paula sinasabi ni Manang Tina dati. Pero teka, bakit niya ako kilala? Saka bakit siya nagpapakilala sa akin? Hindi ako interesado. Anong pakialam ko kung siya ang ex-girlfriend ni Anton? Ganun ba? "Nice meeting you," nakangiti kong sabi sa kanya. "Nice meeting you too. Bye for now, see you later." Sabi niya at naglakad na palayo. "Bes, totoo ba yung sinabi ng babae?" Tanong ni Jana sa akin. "Oo, ex-girlfriend siya ni Anton," sagot ko. "What?" Sabay nilang sabi. Para silang kambal. Lagi kasing sabay magsabi ng what. "Bestie, baka agawin niya sa'yo si Anton." Kaya habang maaga pa aminin mo na kay Anton, napahinto ako sa pagkain sa sinabi ni Alice. "Anong aaminin ko?" Tanong ko. "Ay tanga lang. Syempre na mahal mo na siya," sagot ni Alice at inirapan ako, hindi ko siya mahal. "Hindi nga ba?" "Hindi raw. Kaya pala ang lungkot mo ngayon. Kasi hindi mo siya nakita kaninang umaga, at hindi kanya hinatid sa school." Sabi ni Alice. "Ewan ko sa inyo," kunwari naiinis kong sabi. "Good luck sa'yo bestie, bantayan mong maigi ang asawa mo baka agawin." Sabi ni Jana at kumain.